Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa inyo mga kagiliw. Ako si Agnes, at ang kwentong ibabahagi ko ay ang karanasan ng aking nanay na si Agatha. Taong 1978. Isang mananahi na isa ring komadrona ang aking ina. Kapag may mga nganak ay siyang tinatawag ng mga tao. Minsan, 2 araw pa ito nakakauwi kasi hindi nito iniiwan ang kanyang pasyente. Hanggat hindi niya na sigurado na maayos ng kalagayan nito. Isang araw, habang abala sa pananahi ng kortina, ay may pumunta sa bahay na isang mama nun. Nagmamadali itong pinapapunta si nanay sa kanilang bahay. Ayon dito, sumasakit naman ang tiyan ng kanyang asawa nun. "Manang, manganganak na ho yung asawa ko. Parang awa niyo na ho, pakipunta na siya." Si nanay naman ay nagmamadali ng kinuha ang kanyang gamit na noon ay nakaayos na sa isang lalagyan. Ganito kasi si nanay. Palaging nakahanda ang gamit sa isang sisidlan. Ayaw nitong mag-asikaso lamang ng gamit kapag kailangan ng umalis. Nagbihis na lamang ito ng damit at kagad nang nagpaalam kay tatay na aalis na. Pumayag naman si tatay nun. Pagdating nila sa bahay ng buntis ay nagtaka naman si nanay kung bakit wala man lamang ni isang nagbabantay sa buntis. "Bakit wala man lang kahit isa na nagbabantay sa asawa mo?" tanong ni nanay sa lalaki nun. Sumagot naman ito na dinaanan niya naman ang kanyang magulang bago siya pumunta sa bahay. Pero hindi niya alam kung bakit hindi ito nakarating. Nagmadali nang pumasok sa bahay. Nadatna ng buntis na nakaluhod na ito sa sakit. Pinulsuan ito ni nanay. Naramdaman ito malapit nang lumabas ang bata. Ang lalaki naman ay hindi nito alam ang kanyang gagawin. Tinanong ito ng aking ina kung may mainit ba siyang tubig. Sumagot naman na meron at inilagay niya ito sa 2 malaking thermos. Hiningi ito ni nanay. Inilagay sa tabi niya. Humigi na rin ito ng batya na may lamang tubig para ilinis sa buntis at sa bata nun. Pagkatapos ay inutusan niyang lalaki na magsiga sa silong dahil 8:00 na ito ng gabi. Sinabihan din ito ang lalaki na lagyan ng asin ng siga ng insenso at ng palaspas. Lagyan din ito ng goma. Nagtataka man pero hindi na nagtanong pang lalaki. Sinunod na lamang nito ang lahat ng sinasabi ni nanay. Na magsimula ng umusok ang siga ay siya namang paghingi ni nanay ng asin. Nilagay nito sa bintana at sa tapat na sulok ng silid. Pagkatapos nitong mailagay ang mga pangontra, inasikaso niya naman ang ginang. Ginamitan niya yun ng kumot para imasahe sa likod ng buntis. Kasunod nun ay ang paghaplas niya ng langis sa likod at tiyan ng ginang para mabilis ang paglabas ng bata nun. Nasa tabi niya naman ng lalaki para alalayan siya sa pagpapaanak sa asawa nito. Ilang sandali pa, pumutok na ang panubigan ng buntis kung kaya't pinaire na ito ng pinaire ni nanay. Nasa 3 pag-ire ito nang lumabas na ang bata. Inalalayan niya ito hanggang sa tuluyang makalabas ang sanggol. Nakapanganak ng maayos ang ginang at nalinisan na rin ito ni nanay. Tuwang-tuwa naman ang lalaki sa matiwasay na panganganak ng kanyang asawa. Pero nagtanong ito kung ano kaya ang mga ingay na naririnig nila sa labas habang nanganganak ang kanyang asawa. Sinugot naman ito ni nanay ng mga nilalang ng dilim. Yun ang dahilan kung bakit pinasiga ang lalaki sa labas dahil pantaboy ang mga pinalagay niyang sangkap sa mga masasamang nilalang nun. Kaya naging matiwasay ang panganganak na babae. Natawagin na lamang natin sa pangalang Alma. Lalo na't wala silang ibang kasama sa bahay. Nanlumo naman ang lalaki dahil hindi nito lubos maisip na hindi talaga siya tinulungan ng kanyang magulang. Mabuti na lang at malakas ang loob ng asawa ko na kahit mag-isa lang siya, hindi siya natakot. "Bakit iho? May alitan ba kayo ng magulang mo?" Sumagot naman ito na hindi kasi boto ang kanyang magulang kay Alma.
Iba ang napupusuan ng mga ito para sa anak. Hindi kasi taga kanila ang babae. Nakilala niya lamang ito nang minsang nagtrabaho siya sa syudad ng Iloilo. At ang babae ay taga ibang lugar. Yun din ang dahilan kung bakit sila bumukod ng tahanan, kung bakit mas pinili nila na manirahan ng medyo may kalayuan sa mga ito. Napabuntong hininga na lamang si nanay dahil sa narinig niya sa lalaki. Si Alma naman ay tahimik lang pero halatang gusto na nitong umiyak. Kung kaya't nilapitan nito ng lalaki na kakayanin nila ang mabuhay ng sila lang. Nang tinitigan ni nanay si Alma, magaan ang kalooban niya dito kung kaya't kinausap niyang babae. Sinabi niya dito na magpakatatag lamang ito, lalo na't ngayong may anak na sila at kung gusto niya ng kausap, ay huwag siyang mahihiyang pumunta sa bahay. Total, hindi naman ito masyadong malayo sa kanila. Pero nasa kalahating oras din ang kailangan nitong lakarin bago marating ang aming tahanan. Nasa bukana kasi kami ng baryo at ang bahay na mag-asawa ay nasa medyo liblib na lugar. Pero ganun pa man, sa bahay pa din talaga ito dadaan kapag pupunta ng bayan o hindi kaya ng tindahan para bumili. Wala naman kasing tindahan sa looban noong mga panahon na yon. Kung kaya't kahit malayo ay naglalakad pa rin talaga mga tao, makabili lamang ng kanilang pangangailangan. Tumango naman ang babae at kumiti kay nanay. Tinanong niya ito kung nakakain na ba ito. Sumagot naman si Alma ng hindi pa. Gawa ng hindi niya nakayanan ang sakit ng balakang niya kanina. Kaya hindi siya nakapagluto at ang asawa niyang si Mayo ay kakarting lamang sa trabaho nang pumunta ito sa bahay namin para sunduin si nanay. Sa awa ni nanay sa mag-asawa, ay siya na din ang nagboluntaryong magluto ng kanilang makakain. At para hindi mahiya ang mag-asawa ay sinabi niyang nagugutom na rin siya dahil hindi din siya nakakain nang umalis sila ng bahay. Humingi naman ng pasensyang lalaki kay nanay pero sinabihan ito ni nanay na huwag mag-alala. Naiintindihan niya ang sitwasyon ng mag-asawa. Dahil dito ay hinuli na ng lalaki ang bisayang manok na kanyang ikinulong para yon sa panganganak ni Alma. Si nanay agad na naman ang nagsaing na habang nililinis ni Mayo ang manok. Mabuti na lamang at kompleto sa rikados na pangtimpla mag-anak at marami din namang pananim si Alma sa paligid kung kaya't ipinagluto sila ni nanay ng tinola. Madaling araw na nang naluto ang tinola. Kaagad nang inuna nilang pinakain ang kakapanganak pa lamang na si Alma. At para makakain na rin sila, ay dinala na lamang nila ang pagkain sa silid kung saan ito nagpapahinga. Nagpasalamat naman si nanay at naparami ang kain ng ginang. Ang sanggol naman ay mahimbing na natutulog kung kaya't naging maayos ang kanilang hapunan. Nakikita ko maging mabait itong anak ninyo dahil nakikita ko rin na isa kang mabuting ina Alma at maging ikaw Mayo, isa ka ring huwarang ama at asawa. Sinabi pa ni nanay na sana ay palaging magkakaintindihan na mag-asawa, na sana ay palagi silang naroroon para sa isa't isa. Tumango naman ang mag-asawa sa sinabi niya, kung kaya't naging panatag ang kanyang kalooban. Ano Mayo, bukas ay papasok ka pa ba sa trabaho? Tanong ni nanay sa lalaki nun. Hindi umanang. Nagpaalam ako na liliban na muna ng 5 araw dahil kailangan ako ng asawa ko. Napangiti si nanay sa pagmamahal ng lalaki sa kanyang mag-ina. Nabulong nito sa hangin na sana'y hindi magbago ang pakikitungo nito sa kanyang pamilya. Kinabukasan, umuwi si nanay para makapaglinis ng katawan at makapagbihis. Nabanggit nito sa amin na ayaw niyang singilin ang bayad ng lalaki sa pagpapaanak sa asawa nito. Nagtaka naman kami kung bakit ayaw niyang singilin. Kinuwento niya sa amin ang kalagayan ng mag-asawa. At kahit ayaw pang sabihin ng lalaki ang kanilang kalagayan, ay alam niyang naghihikaw sa mga ito sa pera. At dahil sa awa sa mga ito, ay si tatay pang nagbigay ng kalahating sako ng bigas. Na matapos na ni nanay ang kanyang mga kailangang asikasuhin sa bahay, sumama si tatay dito pabalik sa tahanan ng mag-asawa. Dala ang kalahating sako ng bigas at mga gulay na naani lamang ni nanay sa aming bakuran. Kahit maraming pananim ang babae, hindi pa naman pwedeng anihin ang ilan sa mga ito.
kung kaya't makakatulong pa rin ang kanilang dalang gulay kahit papano. Pagdating naman nila sa bahay ng mag-asawa, ay nakita ni nanay na nagsisibak ang lalaki ng kahoy sa bakuran. Kagad niya itong tinawag at binigay dito ang kanilang dala. Nagpasalamat naman ang lalaki kay tatay at pinapasok niya sila sa loob ng kanilang tahanan. Saglit lamang na nakipagkwentuhan si tatay sa mga ito at magpaalam na rin na uuwi na. Sinabi naman ni nanay sa babae na para sa kanilang bigas at mga gulay nun, para kahit hindi pa nakakapagtrabaho ang lalaki, ay may makakain pa rin sila mag-anak. Nagpasalamat ang mag-asawa. Sinabi naman sa mga ito ni nanay na babalik siya sa mga ito para masamahan sila tuwing gabi, dahil medyo mapanganib pa umano kapag bagong panganak. Marami pa rin umanong nag-aabang na masamang nilalang sa mga ito tuwing sasapit ang gabi. At para mapanatiling ligtas sa mag-ina, sasamahan niya ito sa gabi hanggang umabot ito ng 1 linggo at nakapaligo ng babae. Noon kasi Sir Seth, ay inaabot pa muna ng 7 araw bago makapaligo ang bagong panganak. At ang pinapaligo nito ay tubig na may halong tubig ng pinakuloang mga iba't ibang uri ng dahon ng halamang gamot at ilang ugat na mga ligaw na damo. Nakakatulong daw kasi ito para maselyo ang katawan ng babae, para hindi mapasukan ng hangin at maging pangontra sa mga nilalang ng dilim. May nilalaga rin si nanay na halamang ugat at may halong dahon para magsisilbing tubig ng ginang. At ang gatas na madidede ng sanggol ay may halong halamang ugat na siyang nagpapadibay ng katawan nito maging ng mga espiritual na aspeto nito. Nang sa ganon, ay may panangga ito sa mga nilalang ng dilim na siyang magpapataas ng dunga nito para panangga sa mga aswang na gustong mangbiktima sa sanggol. Lumipas sa mga araw, nakapaligo na rin ang ginang sa wakas. Ang asawa naman itong si Celio ay nag-abot kay nanay ng pera pero tinanggihan itong kunin ni nanay. Sinabi nitong ibili na lamang yun ni Celio ng pangangailangan nila sa kanilang tahanan, lalo na ng gatas ni Alma, dahil kailangan ng katawan nitong sustansya. Paulit-ulit namang nagpasalamat ang lalaki kung kaya tinapik-tapik na lamang ni nanay ang balikat nito. Wala namang narinig si nanay na masamang balita tungkol sa mag-asawa pagkatapos nitong manganak. Isang araw, may lumapit na namang isang bata sa bahay. Pinapatawag daw si nanay ng kanyang ina dahil manganganak na ito. Aling Agatha, sabi ni nanay manganganak na daw po siya. Kailangan niya ng tulong mo. Wika ng bata kay nanay nun. Kung kaya't nagmadali naman si nanay na punta nito. Nung una, nagdadalawang isip pa si nanay sa pagtulong sa ginang. May pagkatsismosa kasi ang ginang na ito at minsan na itong ichinismis si nanay na aswang si nanay at inaaswang nito yung mga nagpapaanak sa kanya. Ayaw na sana ni nanay itong tulungan pero dahil bata pa ang pumunta sa bahay, sumama na rin siya dito. Nasaan ba yung ama mo, iho? 3 araw nang hindi umuwi si tatay eh. Nagtaka naman ito kung bakit hindi umuwi manganganak ng asawa. Tinanong niya ang bata kung saan pumunta ang ama pero ang tanging naisagot ng bata, hindi niya alam. Napailing na lamang ng ulo si nanay dahil alam niyang lasinggero ang lalaki at napakasugarol pa. Kagad na siyang sumama sa bata para matulungan ng ginang. Pagdating sa bahay nito, nandoon ang lalaki at tinutulungan din naman ito ang asawa. Pero nang dumating siya ay hinayaan na ng lalaki na siya na lamang ang mag-asikaso sa babae nun. Nang makapanganak na ito ay kinausap pa siya ng lalaki na kung maaari, pahiramin sila ng bigas dahil wala silang bigas. At nakarating nga sa kanila na yung pinaanak niya nung nakaraan. Siya pa mismong nagbigay ng bigas na at may uulam. Walang pambayad. Ang ginang naman na kung makapanganak ay akala mo umiihi lang. Kaya sinabi na ni nanay na tapos na niyang mapaanak ang ginang at nalinisan na din niya ang bata. Kung wala silang maibabayad sa kanya ay ayos lang. Buhay naman ang sinagip niya. Hindi lang buhay ng isang ina kundi buhay ng isang sanggol. Pero ang magpahiram ng bigas ay wala siyang maibibigay kaya pasensya na.
Doon na nagsimula si nanay na maglakad pa uwi. Ni wala man lang narinig na pasalamat sa mag-asawa. Napapailing na lamang si nanay ng ulo at nagsabi sa sariling, may mga tao talagang tinulungan mo na namimihasa pa. Kung ipagkukumpara kasi doon sa mag-asawang sina Alma, magaan ang loob ni nanay doon dahil nakikita niya kung gaano nagsusumikap ang mag-asawa. Kahit walang pamilya na sumusuporta, tumaalalay sa mga ito. Hindi kagaya ng mag-asawa na ito na sumurtado ng mga kamag-anak na nasa ibang bansa kaya ang tatamad at ang tanging alam lamang ay magchismis at ang lalaki naman ay uminom at sumugal. Nasabi ni nanay sa sarili na hindi na siya muli tutulong sa ganong klase ng tao. Kinabukasan ay muli niyang binisita mag-asawang Celio at Alma. At dahil wala naman akong pasok ng araw na yan ay sumama ako sa kanya. Pagdating namin sa bahay ng mag-asawa, nakasarado ito. Tinawag ni nanay si Aling Alma. Nang binuksan ng ginang ay maluwa-luwa itong yumakap kay nanay. Kung kaya't napatanong ito sa mag-asawa kung ano ang nangyari. At doon na lumabas si Mang Celio na may pasa sa mukha. Na siyang ipinagtaka ni nanay kung bakit ganon ang kanyang itsura. Tinanong niya ito kung ano ang nangyari at bakit ganon ang itsura ng Ginoo. Kaagad naman itong sumagot na kinursunada siya ng mga kalalakihan sa tindahan nang bumili siya ng ilan sa kanilang pangangailangan. Tinanong naman ito ni nanay kung sino ang nangursunada sa kanya. Sumagot naman ito ng grupo nila Mang Dano. Napailing ng ulo si nanay nang marinig niya yon. Tinanong niya kung anong ginawa niya para pag-initan siya ng mga grupo ng basagulero na insamin. Nung una, ayaw pa sana nitong sabihin pero nang makalipas ang halos kalahating oras, sinabi na rin ito sa wakas na ang grupo ni Dano ang may kagagawan ng pangbububog sa kanya. Nagalit sila sa akin. Hindi ako pumayag na ibigay sa kanila yung kalahati ng kita ko sa pagtatabas ng damo sa palayan Sumbong ni Mang Celio kay nanay. Wala na talagang sa katwiran yung mga taong yan. Sagot naman dito ni nanay. Gusto sana niya itong ireklamo sa barangay pero alam naman naming lahat na ang namumuno sa barangay ay ang pinsan ni Mang Dano at pinoprotekta nito ang kanyang kamag-anak. Kahit na maling-mali na ang ginagawa ng mga ito, kaya napabuntong hininga na lamang si nanay. Ilang sandali pa ay nagsalita si Mang Celio na kapag naulit pa ito, pagpasensya na umano, pero kailangan niya nang lumapit sa taong hindi dapat lapitan. Napatanong naman si nanay kung sino ang kanyang lalapitan. Si Lola Daghingo. Ganun na lang ang gulat ni nanay sa sinabi ni Mang Celio. Kilala niya rin ang sinasabi nitong Lola Daging. Kaedad kasi ng matandang yon ang lola at lola kong matagal nang namaalam. Kung kaya't hindi malaman ni nanay kung ano ang isasagot kay Mang Celio. Ilang sandali pa ay napasabi ito ng, ikaw ang bahala, Celio. Ikaw ang nakakaalam kung ano makakabuti sa'yo. Minsan kasi kapag nanatiling tahimik ang tao, mas lalo itong inaabuso. Kung kaya't mas mainam din paminsan-minsan na pakitaan din ng karahasan. Napatango naman si Mang Celio sa sinabi nito. Samantalang ako naman kahit na naguguluhan, ay naaaliw naman ako sa kanilang anak. Nanatili pa kami doon na mahigit kalahating oras. At nang masigurado ni nanay na maayos naman si Alma, nagpaalam na kaming umuwi. Kinausap niya rin si Mang Celio na hanggat maaari ay iwasan niya ang grupo ni Mang Dano. Sa aming daan pa uwi ay nakasalubong naman namin si Mang Dano. Umismid naman ito nang tumapat na sa dinadaanan namin. Hindi na lamang ito pinansin pa ni nanay. Pagka-uwi namin sa bahay ay naikwento naman ito kay tatay ang tungkol sa aming lakad pero hindi na niya ikinuwento ang tungkol sa sinabi ni Mang Celio na nagpunta sa kanyang lola Daging kapag hindi pa tumigil si Mang Dano sa pangharas nito sa kanya. Kinabukasan, nabalitaan ni nanay na muling may binugbog na tao ang grupo ni Dano.
kung kaya't nagmadaling pumunta si nanay sa bahay ng mag-asawang Celio at Alma. Pero ang ginang na lamang ang kanyang naabutan sa bahay ng mga ito, kung kaya't kaagad niya itong kinausap kung ano ang nangyari. Nagkwento naman ito na kagaya ng nangyari, ay binugbog naman ng mga ito si Mang Celio. Kung kaya't wala nang ibang pagpipilian pa ang Ginoo, kundi ang pumunta na sa kamag-anak nitong nakatira sa kabilang sitio para humingi ng tulong. Hindi naman yon na mapigilan pa ng gilang. Making ito din kasi ay hindi na kinakayang nakikita nitong palagi na lang umiintindi at nagpapasensya ang kanyang asawa sa mga ginagawa ng grupo ni Mang Dano dito. Siguro, oras na rin para mabigyan ng mga ito ng leksyon. Napabuntong hininga na lamang si nanay sa narinig nito sa ginang. Saglit pa itong nakipagkwentuhan at makalipas ang 1 oras ay nagpaalam na rin itong umuwi. Pagdating nito sa bahay, kaagad kami nitong binalaan na huwag basta-bastang magpapagabi sa daan. Nagiging delikado na yung lugar natin dahil sa mga loko-lokong lasinggero sa daan wika ni tatay. Kaya sinabi naman dito ni nanay na kaya nga huwag nang magpagabi sa daan para manatili kaming ligtas noon. Sumapit ang hapon. Bago mag 7:00 nagsiga si nanay sa bakuran. Sa unang pagkakataon, nagsiga kami na nilagyan ng maraming goma at asin. Ang buong akala naman ng kapitbahay namin ay may inaaswang sa amin noon. Naniniwala kayo sa aswang? Sabi-sabi lang yung mga yan. Madamot na kapitbahay, meron pa. Wika nito, sabay ismid at umalis nun. Sa pintuan naman ay nakatingin lamang si tatay habang walang kibo. Maya-maya ay pumasok na rin kami ng bahay at sinarado na ang lahat ng bintana at pintuan. Gabi na rin kasi naman yon at normal na sa probinsya ang maagang nagsasara ng bahay. Ilang oras pang lumipas at nakarinig kami ng mga alulong ng aso. Kasabay noon ay ang huni ng mga hayop na hindi namin madalas naririnig. Ang bunso kong kapatid na si Anthony ay napasiksik na kay nanay dahil sa rinig naming malapit lamang sa bahay ang tunog ng parang hinahabol. Gusto sanang labasin yun ni tatay para tingnan kung ano ang nangyari pero hindi na pumayag si nanay na lumabas pa ito. Ilang saglit pa, may narinig kaming sumisigaw at humihingi ng tulong. Pero kaagad din naman yung nawala. Hanggang sa tuluyan na nga akong nakatulog noon. Kinabukasan ay inutusan ako ni nanay na pumunta sa tindahan para bumili ng tuyo na aming uulamin sa almusal. Pero sa daanan papunta sa tindahan ay may nag-uumpukang mga tao noon. Lumapit na rin ako dito at nakiusyoso. Doon ay nakita ko si Mang Lizar na nakatihaya. Wakwak ang tiyan. Naisip ko na baka siya ang humingi ng tulong kagabi na akala ko ay guni-guni ko lamang dahil sa isang beses ko lamang narinig yon. Hindi ko kinayang nakita ko kung kaya't umuwi ako sa bahay para magsuka. Ikinuwento ko kay nanay kung ano ang nangyari at kung bakit hindi na ako nakabili. Dahil doon ay mabilis naman siyang pumunta sa pinangyarihan ng krimen. Nakita niya nga ang bangkay na pinagtutulungan na ng mga tao na ipasok sa itim na bag na dala ng mga kapulisan. Inimbestigahan naman ng mga pulis ang pamilya nito kung saan malapit lamang ang bahay nila sa pinangyarihan ng krimen. Pero maging ang mga ito ay walang alam sa mga nangyari. Niwala rin itong narinig na kahit anong ingay man lamang nun. Maging si nanay ay tinanong ng mga pulis pero wala rin itong maibigay na detalye. Tinanong ng mga pulis kung sino-sino ang mga nakaaway nito. Kaagad namang inisa-isa ng asawa nito ang mga nakaaway ni Mang Elazar. Napailing na lamang ang mga pulis sa sinagot ng asawa. Dahil sa maraming pangalan na nabanggit nito, ay hindi na nila alam kung sino ang may kagagawan sa pagpatay kay Mang Elazar. Ganun pa man, iniimbestigan pa rin si Mang Celio. Pero dahil wala namang nakitang kahina-hinala sa bahay ni Mang Celio, ay hindi naman ito kinulong ng mga pulis noon. Kinahapunan, habang naglalakad si tatay pauwi galing sa palayan, nakita na naman niyang nagiinuman ang grupo nila Dano sa bahay na mismo ni Kapitan.
Parang wala lang nangyaring pagpatay sa isa sa mga kaibigan ng mga ito. Binilisan na lamang ni tatay ang paglalakad para hindi siya makita ng mga ito. At naging matagumpay naman siya sa kanyang pagmamadali. Ilang oras pang nakaraan, narinig namin na may dumating na mga lasing sa lamay ni Mang Lizar. Ang mga kaibigan niya itong puro lasing at tila ba walang takot sa sinasabi nilang pumapatay ng mga tao noon. Ilang oras pang lumipas ay narinig naman namin na nagkakagulo sa lamay. Animoy nag-aaway ang mga ito. Panay mura at paghahamon ng away ang narinig namin mula sa mga lasing na yon. Ayon kay tatay, nag-away ang mga ito dahil sa sugal. Baka hindi nagkakasundo kung kaya't hinayaan na lamang namin yon at tuluyan na lamang natulog. Dahil kinabukasan, marami pa kaming gagawin. Kinabukasan ay nagising kami na maaga. Yun kasi ang bilin ni tatay. Tutulong kami sa kanya sa pagsasaka ng ginagawa niyang maliit naming palayan. Sa aming daan papunta sa palayan ay muli naming nakita ang mga taong nag-uumpukan. Dali-dali kaming lumapit para malaman namin kung ano ang nangyari. At nakita namin ang katawan ni Mang Dandy. Nakadapa ito sa damuhan. Subalit nang baliktarin na ito ng mga alagad sa barangay, ay muling napamura ang mga ito sa nakita. May maliit na butas ang bewang nito na kung saan kayang-kaya hugutin ng mga lamang loob. At ang nakakadiri pa ay nilalangaw na ang bahagi yon ng kanyang katawan na siyang hindi ko na sikmura pang tingnan kung kaya't hindi ko na napigilan pa ang masuka sa mga nakikita ko. Tahimik na lamang si nanay sa mga nakikita namin. Alam niya kung sino ang may kagagawan. Pero tahimik lang naman siya. Alam naman niya kasing hindi naniniwala ang mga pulis pagdating sa usapin ng mga aswang at iba pang hindi ordinaryong nilalang. Kinahapunan, maaga akong umuwi mula sa sakahan. Sasamahan ko si nanay papunta sa bahay nila Mang Celio at Aling Alma. Pagdating namin doon, naabutan naming may kausap si Mang Celio na isang matanda. Ipinakilala niya ito kay nanay na kanyang lola Daging. Kagad naman akong ipinakilala ni nanay na kanyang anak nun. At laking gulat ko na lamang nang inilabas ni nanay mula sa bayong na kanyang dala ang damit ni tatay at damit ng kapatid kong si Isboy. Kaagad itong inamoy ng nilalang at tumangutango ito matapos nitong amuyin ng damit. Hindi naman na kami masyadong tumagal ng hapon na yon dahil sa walang kasama si Bunso sa bahay. Kaya nagpaalam na si nanay sa mag-asawang Celio at Alma at maging sa lola ni Celio na si Daging. Pagdating namin sa bahay, nang tinanong niya ang kapatid kong Bunso kung nakauwi na ba si tatay, ang sagot nito, hindi pa. Nagluto na lamang si nanay ng aming hapunan. Ako naman at ang Bunso ay tumulong na lamang dito sa pagluluto. Nang walang ano-ano, umuwi na rin si tatay nun. Sinabi nitong babalik pa siya sa labas dahil sasama siya sa pagroronda. Kinausap daw siya ni Kapitan na makita siya sa daan pa uwi, na kailangan niyang sumama sa pagroronda para mahanap at mahuli ang salarin ng mga pagpatay na nangyari sa barangay namin. Wala namang nagawa si tatay kundi ang umuo na lamang dito. Binili na naman siya ni nanay na huwag magpadalos-dalos. Pwede naman siyang di sumama sa pagharap sa nilalang. Pero ayaw naman ni tatay makompromiso si Kapitan. Iniisip niya na kapag umayaw siya ay iisipin nito na may kinalaman ng pamilya namin sa nangyayaring patayan. Dahil sa sinabi niyo ni tatay, napilitan na lamang si nanay na pumayag. Pagkatapos maghapunan, kaagad nang lumabas ng bahay si tatay para sumama na sa pagroronda. Pero bago pa man ito umalis ay pinagbihis ito ni nanay ng damit. At ang ibinigay niyang damit kay tatay ay ang damit na ibinigay niya sa lola ni Mang Celio para malaman nito ang amoy ni tatay nun. Nang sa ganon, hindi ito mapahamak sa mga nilalang kapag naabutan ng gabi sa daan. Ilang sandali pa ay dumating na si Mang Dano na siyang inutusan ni Kapitan para maging kasama ni tatay. Pero lingid sa kaalaman ng aking ama,
Hindi lang basta nagpapasama sa ronda ang binabalak na gawin ng mga ito. May balak pala ang mga itong gawan ng hindi maganda si tatay, na siya lamang naming nalaman kinabukasan. Pinauna ng mga ito sa paglalakad ang aking ama. At nang makarating sila sa medyo liblib na bahagi ng lugar, bigla na lamang siyang sinunggaban ng isa sa kanilang kasamahan na si Tony. Sinubukan siyang saksakin pero nailagan ito ni tatay. Pero nang muli siya nitong sugurin, nagulat na lamang siya nang bigla na lamang tumilapon sa malayo si Tony. At nang paglingon niya sa kanyang likuran, ay nakita niyang nakikipagbununa si Dano sa mga nilalang. Ganun na lamang ang gulat ni tatay nang magsalita ang isang nilalang na nasa kaanyuan ng isang kambing. Sinabihan siya nitong bumalik na sa pinanggalingan nila at humingi ng saklolo. Dahil sa sobrang pagkabigla sa mga nangyari, ay hindi nagawang kumilos ni tatay sa kanyang kinatatayuan. Pero bigla na lamang siyang sinuwag ng nilalang na nasa kaunyuan ng baboy Ramonon. Doon na siya napatakbo pabalik para humingi ng saklolo, habang nakahawak sa sugat niya sa tagiliran. Pagdating niya sa bukana ng gubat ay siya namang pagbagsak niya sa lupa. At doon ay nakita na siya ng iba nilang kasamahan, kung kaya't kaagad siya nitong sinaklolohan at tinulungan siya ng dalawa sa mga ito na dalhin sa bahay. Samantalang ang apat naman ay sumugod na sa liblib na bahagi ng kakahuyan. At doon ay naabutan ng mga ito sina Dano, Tony at ang nawawalang si Batoy. Samantalang si tatay naman ay walang malay na nakarating sa bahay. Pinagtulungan na lamang ng mga ito na maibalik ang kamalayan nito. Todo naman ang iyak namin ng kapatid kong bunso. Ang buong akala kasi namin ay namatay na si tatay noon. Nahinto na lamang ito na makita namin itong huminga ng malalim at unti-unting bumabalik ang kamalayan. Kinabukasan, kumalat ang balitang patay na si Mang Dano at Tony. Pero si Batoy naman, bigla na lamang nawala. Hinanapan ng mga tanod pero punit-punit ng damit lamang nito ang nakita nila sa may bungad ng sapa. Kung kaya't wala nang nagawa ang mga tanod, kundi ang tumigil na lamang sa paghahanap nun. Nabalot ng takot ang barangay namin ng mga panahong ito. At ang mas nagbigay ng palaisipan sa mga tao ay ang biglaang pagkawala ng kapitan namin sa barangay. Walang makakapagsabi kung saan ito pumunta. Maging ang asawa nito at mga anak, wala na rin. Marami ang balitang umikot na ito, ang may kagagawa ng mga pagpatay dahil sa biglang pagkawala. Pero alam ng pamilya namin kung sino ang may kagagawan. Pero ganun pa man, nanatili na lamang kaming tahimik para sa ikakatahimik na ng komunidad na aming tinitirahan.